nagtatanong mga guys, sabi tatanong, Sir Michael o boss o si bro, paano nga ba yung sistema ng pagtuturo ng mga YB? O minsan 'di ba pagka kung kailan karera na tsaka tatambay, tsaka sayang yung oras, minsan panalo na natatalo pa. So pagka disiplina mo na maaga yung mga ibon mo, pagdating ng nag-race ka na, hindi ka na mahihirapan kasi bata pa lang sila, disiplinado na sila. Ayan sila. Yan lang lagi sila, kahit ulitin mo pa rin yan. Walang ibang mapabaan niyan kundi dyan lang din. What's up mga kaibon? So for today's video pag-uusapan natin yung pagtuturo ng inakay tsaka trapping. Marami kasing nag-PM sa akin, marami nagtatanong tungkol dun sa nakita nila ng video ko nung nakaraan na yung mga ibon talagang diretso trap pagdating nila sa raging o pagdating nila galing sa training, galing sa track. So talagang sa trap lahat lumalanding yung mga ibon ko, hindi sila bumababa muna kung saan-saan. So pag-usapan natin yan at marami tayong matututunan, lalo na yung mga kalapadis natin na newbie dyan na nag-uumpisa pa lang. So matutulungan kayo ng mga tips na to. Konting kwento muna nung nag-uumpisa ako. So nung nag-uumpisa ako talagang walang gano'n talagang nagtuturo at hindi kagaya ngayon. Sobrang dami nyo makikita sa YouTube na pwede yung mga idol natin, lahat ng mga player na gusto natin nagtuturo sila tungkol sa pag-iibon. Noong panahon ko, walang gustong magturo ata sa akin kasi hindi ko alam, na parang nakakaiyak pagka naaalala ko yung mga ganong time na nagtatanong ka sa mga player na nagre-race talaga. Ako hindi talaga ako nagre-race pa, so wala akong idea, wala pa naman, hindi pa ata uso mga YouTube ng mga ganon 2010, 2011 yung mga time na yon. So baka hindi ko pa rin alam. Tinatanong ko yung ibang mga player, paano ba yung ganitong para umuwi yung ganito. Wala, ang nasabihin lang nila sa akin, basta pakainin mo yung ibon mo, uuwi din yan. Parang parang bata na na sinabihan parang masakit, hindi na ako bata noon So yung mga times na yun, naaalala ko yung pag kami mga nag-chat sa akin, mga newbie, o yung mga nagtatanong talaga. So lahat ng nagtatanong talaga sa akin, nire-replyan ko, tinuturuan ko kaya lang sa cellphone, ang tagal na ang usapan. So maganda pala tong YouTube na nag-vlog na ako. Lahat dito, nasasabi ko na dito lahat. Hindi kagaya sa chat, ang daming, minsan 2-3 araw kami nagchat para lang masabi ko yung lahat ng detalye. Kasi ang dami rin nilang tinatanong. So eto, yung itatopic natin sa nakita nila, ang dami nagtanong sa akin, ang dami nagchat. Hindi ko masagot lahat. At yung iba nasasagot ko, yung isa sa dami. So inisip ko, unahin ko na rin to, yung pagtuturo ng mga ibon, kung paano sila turuan dito sa atin, yung pagpaparaging, tsaka importante sa lahat yung trapping. Basang-basa. Basang-basa. Ayan na. Pasok. So yung trapping, isa sa pinaka-importante yan sa ating nag-iibon. Kasi kahit gaano kabilis ibon mo, kung dumapo naman dyan sa poste muna bago pumasok o nagtambay muna, so bali wala. Kasi pagdating sa trapping o kaya mga puling-puling side bet, so mahilig ako dyan, segundo lang paglalabanan nyo dyan kasi magagalingin talaga yung mga ibon. O segundo lang paglalabanan nyo dyan, minsan text lang talaga, kung pabilisan na lang mag-text. Kaya ako, yung mga anak ko, sila yung nagte-text sa akin, ako yung naghuhuli ng ibon. Gano'n na ang nagiging sistema. So dito, sa amin, sa Bagong Silang o Tala, Caloocan, pag dito umikot galing
bato yung ibon mo at umikot ng 2 beses o 3 beses, so delikado ka na. Medyo tagilid ka na sa pulling side bet, mga ganun-ganun. So dito talagang kailangan una pa lang ng race, dapat magaling sa trapping yung ibon mo. Kahit na unang bato sa truck, minsan unang bato sa truck, unang salang ko sa truck, pulling agad. Ang pinaka-importante kasi ang trapping. So pagdating dito yan, halos sabay-sabay lang din yan uuwi. Magbawatak-watak yan. Tapos yun sa'yo, pag magaling mag-trapping, so lamang ka na ron. So ganyan ka-importante yung trapping. So, may mga nagtatanong po guys, sabi, tatanong, Sir Michael o boss o si bro, paano nga ba yung sistema ng pagtuturo ng mga YB? So ako, pagkatapos nila na mga 30 days tumuto ka o 20, 25, mga 30 days, mga 1 month, nilalagay ko na sila lahat sa flying pen. So dito, turo ko sa inyo, ito yung dati kong loft. Yan, yung baba. Tapos dito may 4x8 ako dyan na na flying pen. Ito mga bukas siguro lipat ko na sa aviary para maka-viewing na sila. Ay, mga YB po ba yan? Oh, puro YB yan eh. Tapos 1 month na sila dyan sa taas. 1 month na sila dyan hanggang sa simulan kumaraw sila dyan. Patibayan na lang po. Napakunahan na. Nilalagay ko na sila dyan sa taas. Yan. Tapos 1 month na sila dyan. Umulan umaraw, nandyan lang talaga sila. Walang silong-silong. Oo. Kaya bahala sila dyan. Tapos noon, pag 1 month na sila, tsaka ko lang sila ibababa dito sa loob. Bababa ko sila siguro mga 2 weeks na nandito sila sa loob. Pagkatapos nun, pawawalan ko na sila. Papagalain ko lang sila dyan. Buti wala man napitik yan, no? Kasi 1 month din yun. Oo, 1 month eh. Sabi no? Taas naman yung lugar, kaya kitang-kita nila. Ganda ng Kapag view. kami nawawala, hindi mo hinahanap na. Hindi mo sila turuan mag-trap. Papasok po yun silang pusa dyan eh. Ang galing. Oo, hindi mo sila turuan. Dahil nga 1 month nila sila nandyan, nakikita nila. Oo. Kasi wala pa dati itong bagong kulungan. Nakalagay lang sila lahat dyan. Tapos may bubong. Nilalagyan ko ng bubong kasi nga, kagaya ng sabi ko sa inyo, yung mga YB, madali silang sipunin. Kaya pagka umuulan, makakasilong sila, hindi sila mabababad sa ulan. Kasi dyan na sila lahat, dyan sila kakain, dyan na sila iinom, lahat. Maghapon, 1 month silang nandyan talaga. Kung mainit, dyan lang talaga sila. Nilalagyan ko lang sila ng bubong para sa ulan, para hindi sila mababad sa ulan, sipunin o magkaroon ng wine eye cold. Yun yung talagang critical lagi sa mga YB natin, yung sipon tsaka yung one eye cold, madali silang tamaan yan pag nilamig. So pag nandyan na sila, pagka 1 month na sila dyan, tsaka ako sila ipapasok sa loob ng loft. Pagdating nila sa loob ng loft, mga 2 weeks sila doon. So hayaan ko sila makakuha ng sariling perch sila, sariling dapuan nila. Pagka 2 weeks na silang nandun, o may sarili na silang dapuan, may pwesto na sila, so tsaka ako sila pawawalan dito. Lahat yun, kung 30 ibon o 20 yung ibon, lahat yun, sabay-sabay, papawalan ko na. Nag-iedad sila ng mga 2 months o 2 months mahigit sila doon bago ko sila turuan. O hindi ako nagtuturo dito ng mga umiiyak pa, kasi yung mga YB na umiiyak pa, pagka nakakita sila na lumilipad, parang sama lang sila ng sama. Tapos pagka lipad lang sila ng lipad, pag malayo na, tsaka lang nila naisip na bumalik. Minsan nadudurog na yung katawan nila pagka ganun. So yung mga ibon natin na yan, walang ibang bababaan niya kundi dito lang sa trap natin. Ayan o. Hindi yan bababa sa kung saan saan. Diyan lang sila bababa. Kahit napakainin ko sila, kahit busog sila, diyan lang talaga sila bababa. So kailangan bata pa, dinidisiplina na natin sila para pagdating ng panahon o karera na, hindi ka mahihirapan sa kanila na magpapasok. O minsan 'di ba pagka kung kailan karera na, tsaka tatambay, tsaka sayang yung oras, minsan panalo na, natatalo pa. So importante yung trapping. So paano natin gagawin 'yan? O sinasabi ko kanina, bata pa lang sila, tuturuan mo na sila sa trapping. Ayan sila. Yan lang lagi sila, kahit paulit-ulitin mo pa rin yan. Walang ibang bababaan yan kundi dyan lang din. So kailangan talaga bata pa lang tuturuan mo sila ng ganyan.
pagka ganyan, pinapabayaan ko lang muna sila. Wala namang karera, pinapabayaan ko lang sila kung anong gusto, ang oras nila gusto lumipad o bumaba, pinapabayaan ko lang sila, hindi ko muna sila dinudurog sa raging. At wala pa namang race. So madali mo silang disiplinahin pagka okay na yung race, madali mo silang disiplinahin kasi pagka yan, nasanay na nandyan na nakababa, nandyan na yun lang sila bumababa. Pag naglagay ka ng bandera dyan, o hindi talaga sila bababa. So yung gusto mong lipad nila, makukuha mo. Kung dating lumilipad sila ng 20 minutes o 30 minutes, pag nilagyan mo ng bandera yan, may ilang sila kung ibang kulay so yung 30 minutes nila, gawin mo 35 minutes, tapos susunod na mga hanggang 40 minutes, hanggang sa maka 1 hour sila nalipad. So ako, ang ginagawa ko, hindi ako nagpapasobra sa 1 hour na lipad. Ang ginagawa ko, pag 1 hour na, kahit gusto pa nilang lumipad, tinatanggal ko yung bandera, pinapababa ko na rin sila para makapagpahinga rin sila. Ako guys, pagka ganyan na bumaba na sila, iniisip ko na yan sila. Ayoko yung parang tatambay-tambay sila dyan. Gusto ko pagbaba nila dyan, papasok na rin sila agad. Para pagka dumating sila galing race, makakasanayan na nila na pagka baba nila dyan, papasok na sila agad. Hindi na sila tatambay pa dyan sa ibabaw na yan. Kaya pag kami nakita kong nakatambay dito, sisilip-silip pa, pinapapasok ko na yan sila. So kahit ilang beses sila paliparin, kahit ilang 3-4 na beses po dyan din sila bababa, hindi sila bababa sa kung saan. So pagka nadisiplina mo na maaga yung mga ibon mo, pagdating ng nag-race ka na, hindi ka na mahihirapan kasi bata pa lang sila, disiplinado na sila. What's up, mga ibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin. Mag-subscribe na kayo para makakita na!